Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng banal na misa. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Ang pag-ibig ang siyang buklod ng ugnayan sa pagitan ng tatlong persona. Anuman ang ating gamiting imahin upang ipaliwanag at bigyang katwiran ang pananampalataya sa banal na santatlo, lagi itong kakikitaan ng ugnayan o relasyon na pinagbubuklod at pinag-iisa ng pag-ibig. Sapat nang banggitin ang Ebanghelyo ngayon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Manalangin tayo na sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, maging matatag tayo sa pag-ibig tulad ng santatlo upang makamit natin ang buhay na payapa at naaayon sa kalooban ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang mangunguna po sa pagdiriwang ng banal na misa ay ang ating butihing pari na si Reverend Father Ramon C. Atanasio. Makiisa po ang lahat sa pagdiriwang. Ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salita ng Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan, at aming sambahing lubusan ang iyong isang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Diyos kay Moises at sa kanyang sambayanan na siya ay isang Diyos na maawain at mapagmahal, ganap na mapagpala at nananatiling tapat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises, at binanggit ang kanyang pangalan. Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami, kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang atin pong itutugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan, sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa sangkalangitan, karapat dapat kang awitan, at dakilain magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Sa ikalawang pagbasa, napapaloob sa buhay ng isang Kristiyano ang biyaya, pag-ibig at pakikiisa. Ito ay mga pagpapala at aninag ng pagkakaisa ng Santatlo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasainyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan.
Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila ang Amang Mahal, Anak, Espiritong Banal, noon, ngayon, kailanpaman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit tinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Pagkatapos nating ipagdiwang ang Pentecostes noong isang linggo, ang banal na simbahan, ang inang simbahan ngayon, ay nagdiriwang na naman ang isang mahalagang pagdiriwang ng kapistahan, ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang Diyos ng isang tatlong persona sa isang Diyos, o yung tinatawag natin sa Ingles na Most Holy Trinity. Well, itong isang pagdiriwang na ito, na isang katuruan ng simbahan, o tinatawag natin dogma, na hindi dapat pasubalian, hindi dapat pagtakahan, hindi dapat pagdudahan, sapagkat alam natin at naniniwala tayo na may isang Diyos sa tatlong persona. Ano ba ang kahulugan nito sa ating lahat? Well, ito'y isang misteryo. Pag sinabi nating misteryo, o mystery in English, sabi nga ng mga dictionary ng Webster's, ng Merriam Dictionary, ang ibig sabihin ng misteryo ay yung isang bagay na mahirap ipaliwanag o imposibleng maintindihan. Kaya nga misteryo. Kaya itong isang pagdiriwang o dakilang pagdiriwang na ito ng kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos ay isang misteryo. Pero kung pag-uusapan natin ang pananampalataya, hindi naman nangangahulugang wala tayong alam. Hindi ibig sabihin ng misteryo sa ating pananampalataya na wala tayong totally na alam. Meron tayong alam, pero hindi sapat ang pagkaalam natin. Sapagkat kung nais nating malaman ang nakapaloob sa mga misteryong ito, hindi lamang itong tatlong persona ang misteryo. Kahit yung pagkakatawang tao ni Kristo, sinasabi natin naging misteryo. Ang ibig sabihin, hindi natin gagamitin ang ating talino, not the intellectual. What we will use is our heart,
gagamitin natin ang puso para maunawaan natin ang kahulugan ng mga bagay na ito, lalo na ang Trinidad, Santissima Trinidad. Well, kung titignan natin, itong tatlong persona sa isang Diyos, lagi natin itong ginagamit. Magsimula ng misa, sinasabi natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. In every prayers, we always start with the Trinity. Ito yung mga sinasabi nating biblical foundations ng katotohanan ito sa misteryong ito. Na ang Diyos Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. Maging sa mga sakramentong tinatanggap natin. Pag bininyagan ng isang bata, nung tayo binyagan, ano bang sinabi ng pari sa atin? Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi ba pag nagpapabless kayo kay Father, ano bang sinasabi ni Father pag binibless kayo? Basbasan kayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito yung ibig sabihin, bakit nagkaroon ng tatlong persona sa isang Diyos. Ngunit hindi natatapos doon. Sabi ng Ebanghelyo, para mas maunawaan natin ang misteryong ito ng kaunti. Kasi we cannot totally understand what is really inside this mystery. Sabi ng Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan. Sapagkat naniniwala tayong mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ng Ama ay talagang ipinapakita niya sa lahat ng tao, sa lahat ng nilalang. Kaya nga ang expression niya ng pag-ibig na ito ay ang kanyang bugtong na anak. Para mas maramdaman at maunawaan sa pamamagitan ng eksperyensya ng puso, ang ibig sabihin ng Ama, ng Anak. Kung paano ang pagmamahal ng Ama ay naroon sa kanyang anak. At ang pagmamahal ng Ama na galing sa Ama o ng anak na galing din sa Ama ay nararamdaman ito sa pamamagitan ng mga ginawang kabutihan ng Panginoong Hesukristo. So because of love, ito yung talagang nakapaloob sa misteryong ito dahil sa pag-ibig. Sabi nga, if love is always there, if true love is always there is always unity. Siguro sa ating pamumuhay araw-araw, ipakita natin yung Trinitarian love na ito. Ng pag-ibig ng Ama sa Anak at ng pagmamahal na ipinagpatuloy ng Espiritu sa ating lahat. Sa anong paraan? Sa pamilya. The Trinitarian love should always be there. The love of the father to the mother or to the wife, and the love of husband and wife to the children. It's a Trinitarian. It's a vice versa also, na ang mga anak ay dapat nagmamahal din sa kanilang mga magulang. Hindi lang yon, hindi lang sa pamilya, even in the community, kailangan nandun din yung Trinitarian love na sinasabi natin, yung pagmamahal ng tatlong personang ito ng Diyos. Ako, ang Diyos, at ang aking kapwa. The Trinitarian love. How I love God, how I express my love to God, is how I love my fellow Christians. Pero ang problema, ito yung malaking problema sa atin. Sa panahon na ito ng kahirapan, sa panahon na ito ng maraming krisis, gusto ng tao mag-isolate ng sarili niya. Ayaw na makihalubilo.
tingnan niyo sa pamilya. Ano nangyayari sa pamilya? Dahil sa kahirapan, ang mga magulang, inuuna ang karir, inuuna ang paghahanap ng pera, inuuna ang pag-abroad. And what happened? Ano nangyayari pag ito ang nangyari sa buhay pamilya na wala na yung Trinitarian love of God sa pamilya? Nagkakawatak-watak na. Ang anak wala nang ginawa kundi mag-computer, mag-gadget. Tawagin ng nanay para kumain, ayaw. Mas busy siya doon sa ginagawa niya. Nawawala na yung unity. Nawawala na yung true love among the family. That's why, how can we know the Trinitarian love that God has shown to us? Paano nating malalaman ang misteryo ng pagmamahal ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu kung hindi natin nararanasan sa loob ng pamilya? Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ngayong naririnig natin ang mga pagbasang ito, ngayong nakikiisa tayo sa pagdiriwang na ito ng banal na misa, sa pagbibigay natin ng karangalan sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, nang naramdaman natin ang pagmamahal na ito ng Diyos sa ating lahat, let us all express this love to one another. Kailangan ipagpatuloy natin ito. Ngayon, anong dapat natin gawin? We always remember that God is always at our side. Nasa sa atin ang Diyos. The Emmanuel, nasa atin ang Diyos. Si Kristo na nagtaya ng buhay para ipakita ang dakilang pag-ibig sa lahat. Ang Espiritu Santo na laging nagpapaalala sa atin ano ang nangyayari sa akin, sa aking pamilya, sa aking komunidad. So mga kapatid, makinig tayo sa mga panawagang ito ng ating Diyos. So sana tayong lahat ay talagang nabigyan ng, kung di man ng total na kaalaman tungkol sa misteryong ito, naramdaman natin kung anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, sa banal na Espiritu sa ating buhay. Maligayang kapistahan sa iyong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariam Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating inihiling. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami.
Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama, isugo mo ang Espiritu Santo, ang Parakleto, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan, upang pamunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nangabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian kasama ng Anak at ng Espiritu Santo ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Patuloy nating isama sa ating panalangin ang mga kapatid nating naglilingkod bilang mga frontliners, ang mga kapatid nating nag-aalay ng kanilang panahon, ng oras, ng kanilang buhay upang iligtas ang buhay ng mga kapatid nating naapektuhan ng coronavirus na ito. Nawa, gabayan sila ng Diyos sa kanilang gawain. Bigyan sila ng lakas, ng inspirasyon, ng Espiritu Santo, ng paglilingkod ng ayon kay Kristo upang sila ay maligtas sa kapahamakan ng virus na ito. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Matahimik nating itaas sa ating Ama mga sarili nating panalangin. Ama, sinugo mo ang iyong salita upang ipamahagi sa amin ang katotohanan at ang iyong Espiritu upang pabanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka, tatlong persona sa isang Diyos, sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng aming pananampalataya sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika.
Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na iba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, isang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Pablo na aming Administrator, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ito ng lakas loob. Niling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, hayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ang tinapay ng buhay binaspasan, hinatid, inialay, buhay na ganap ang sa ating Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita na espiritual sa aking pagnanais na ito, at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin, at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay. Dasalin natin ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipagpadya mo sa sakit na dulot ng COVID-19 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay at pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalit para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Arabia, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos.
Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng kapanatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humaya ko yung taglay ang pag-ibig upang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.